tatay ko kasi lawyer din eh. So, kumbaga, medyo nakita ko kung paano siya gumawa. So, nung nakita ko, nung nakapasa na ako, first take, mga ka-clear, humaharap tayo sa fiscal's office. Nagkakaroon tayo ng hearing. Ang fiscal, ang investigator dapat neutral, di ba? Dapat neutral. At hindi ka binibigyan ng karapatan na tignan ko ano yung resolution. Lalo na kung may kaso ka. Kanya, ako may kaso. For the respondent ako, di ba? For the respondent. So, syempre, ang pagtatanggol ko, yung inaakusahan. Di ba? Hindi ko nakikita yung draft resolution. Kasi, makukuha mo na lang yun pag resolution na, kapag ka na-submit na, pagka na-file na. Magtatanong ka, meron po ba, kaya gito, magtatanong, let's say, Quezon City. Doon sa office sa baba, mag-update ka lang, may resolution na po ba yung case na ganito? Wala pa. Ayan, for resolution pala. So, para ikaw, makakita ng draft resolution ng isang prosecutor, malakas ka. Hindi ginagamit ang intel yun, mga kakil. Ibig sabihin, nababraso mo, mga tao. Nababraso, ini-influensyahan mo, you're using your power para makita mo ang isang draft resolution. Mga kakil. So it means, and Senator Amy Marcos admitted na nakita niya yung draft resolution. Hanapin ko ang mga kakil para, wait lang ha. Ito. Natin ito kung pwede ito. Ito ha. Basahin natin. Yan o. Amy says, Bato is still working. Ito nga, sabi ko sa inyo ha, kahit nga, basta kaalyado, pinagtatanggol niya talaga. So dito mga ka-clear. Ito na ba yun? As this developed, Marcos claimed that charges will be filed this month against Senators Joel, Jinggoy, as well as former Senator Bong Revilla over their alleged links to anomalies in flood control projects. Ang balita, January 15, I heard that by January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Di ba? Para pagsabihan ka ng ganun, sino ang informant mo? Sino ang nag-feed sa'yo? Sa normal na gawain, sa normal na transaksyon, walang ganyan mga kapatid. Unless malakas ka sa loob. Diba? So, with this, tanong natin kay Senator Amy, ginamit mo ba ang pagiging senador mo para malaman mo, kung totoo yan ha, na malaman mo ang draft na dinadraft ng sino man, kung ombudsman yan o ng DOJ. Diba? So, doon pala makikita mo na gumagamit siya ng kanyang impluensya. Diba? They already drafted. So, may nag-feed sa kanya? Yan. Pakinggan ko lang mga clear. Hanapin ko lang ito. Pakinggan natin. Sina Senator Jinggoy, Senator Joel, January Senator 15 yung date Ang nakita kong date doon sa draft, January 15. Ang nakita ko sa draft, mga clear, nakita niya yung draft. Diba? So, ibig sabihin nun, may spy? Diba? May spy? Gumamit ng power? Nakita niya yung draft, sabi niya. Alarming yun. For me. Alarming yun. For me bakit? She's using her influence. She's using her influence. Siya nakakita Diba? Kaya sabi ko, kailangan ko ng video para hindi ako magkamali Ako may ka-clarify lang ako. Na-mention nyo kanina na may info kayo na by February, pwedeng makasuhan na sina Senator Jinggoy, Senator Joel, January Senator 15 yung date Ang nakita kong date doon sa draft, January 15 daw. So ilang araw na lang, ipa-file na yan. Kailan na day after? Nakita niya yung draft personally. So, pumunta ba siya? May nag-abot sa kanya? Diba? Tomorrow ba? Parang ganun.
Ay, So, hindi. may Next draft week pala. Next week pala. Parang So may draft ng kaso. Oo. May draft ng parang- kaso against them. Yeah, January 15 So, ma'am- sinasabi. Okay. So ma'am, dahil kasama niyo sa minority, Senator Jinggoy and Senator Joel, napag-usapan niyo ba ito? Na-mention niyo ito sa kanya? Sa kanila? Oo, nasabi ko naman, hindi ko alam kasi ang pagkaintindi ko, dati pa man talagang nagkukonsulta na sila sa abogado nila at makita naman Diba? na Diba? Sa akin mga kaklira, hindi ko alam it would be unfair. It would be unfair kasi ako sabi ko, nagpa-practice ako, hindi ko nakikita yung mga draft resolution na yan. Diba? So bakit ipapakita sa kanya kung totoo may draft resolution? Ganun siya kalakas. Tapos i-inform niya ngayon yung mga respondents, ay may draft resolution na, papailan kayo ng kaso. Diba? Hindi ko, ipina-flex dito ni Senator Amy yung power niya. Hindi ko masasabi na obstruction siya. Look, Master Chief, hindi naman siya nagpipigil. Maliban lang kung itatago niya yung mga tao for the arrest, kung maa-arresto. Pero hindi po ba, di ba? Akala ko ba ayaw niya nagtotraumatize? Di ba sinabi niya, tinotraumatize kasi nila si Senator Bato eh. Sinasabi may warrant of arrest eh, natotraumatize yung tao. Tingin mo, ito sinasabi mo may draft resolution, nasasampa sila ng kaso, hindi naman totraumatize yung mga taong involved. Di ba? At ipagmamalaki pa niya sa taong bayan na kaya niyang tignan yung mga draft resolution. Di ba? Unfair yan sa kapwa natin Pilipino na ordinaryo lang. Na hindi nagagawa yung kaya niyong gawin. Makita yung draft resolution na isang prosecutor. Normally nakikita namin yan pag nandiyan na yung resolution eh. Hindi draft. Diba? So yun yung nakita ko. Flex niya. Siguro unaware siya. Unaware Senator Amy. Na yung sinasabi niya na nakita niya yung draft, flex yun. Nagpe-flex ka ng iyong power. Diba? Nagpe-flex ka na kaya mong tignan lahat. Na hindi nagagawa ng ordinaryong Pilipino. Nagpe-flex siya ng power niya. Nagpe-flex siya ng kanyang influence. Oh, di ba? Nakita niya. January 15, na-flex niya, may draft resolution. Nakita niya. Di ba? Nakita niya. Oh. Tingin pa natin. Sige, nasa na yun? Sige, tuloy tayo. Tuloy tayo. natin, sumagot na si Senator Joel, ano? Kaya alam na rin nila, talagang pinaghahandaan nila. Tapos, Tignan mo ha, mga klient. Kapag-file lang ng counter affidavit eh. Di ba kapag-file lang ng isang araw? So ano gusto niyo palabasin dito? Hindi pa nagkakaroon ng counter affidavit, may draft resolution na? O for some cases, or for other cases. Di ba? Pero dahil hindi ito pinagmamalaki, kahit malakas ka, kahit na malakas ka na mga klient, hindi mo dapat ipineflex. Kasi, ang sinisira mo dyan, pag nakita mo yung draft resolution, yung institusyon mismo. Kasi kaya mo palang mag-penetrate. Diba? Sinisira mo yun. Diba? Hindi mo dapat i-flex. Especially you're a public servant. Diba? So, well anyway, sabi niya, sigurado siya, nakita niya yung draft resolution, nakasuhan yung tatlo. Diba? Ano ang sabi? Yeah? Ano ang sabi nitong si Ombudsman? Pakinggan nga natin mga ka-clear. Tayo nanap ko pa yun. Okay, pakinggan natin ha. Kasi mga ka-clear, hindi kasi pwedeng magsalita ang Ombudsman na parang na-prejudge niya na. At in the first place, hindi naman niya binanggit kung saang resolution yun. DOJ ba o sa Ombudsman? So tinanong ngayon si Ombudsman patungkol dito sa pineflex ni Senator Amy na tatlo ang makakasuhan. Well anyway, ito yan mga clear eh. Banggitin man niya to o hindi banggitin. Kung ito naman ang tinutumbok ng ebidensya, wala naman tayo magagawa dun eh. Kasi, ang tanong natin, ito ba yung mga malalaking isda? Isa ba sila sa mga malalaking isda na gusto talaga napapakulong ng mga naiinip? Sila ba? Pero finilex pa rin niya. Finilex pa rin niya tungkol doon sa draft. Diba? Sigurado siya, ganyan siya magkwento. Pero yung iba niyang kwento, baka vulnerable for corruption, baka magamit sa ganyan. At ano ba yan, hinala na gusto niya iparating sa taong bayan na
credible siya. Credible siya sa kanyang mga sinasabi. Although kahit baka, diba? So mga clear, ano sabi ni Ombudsman? Okay? Ano ba siya? Wait lang. Eto, sige. Pakinggan natin mga ka-clear, ha? Yung sinabi ng po ni Senator Ivy na may filing daw po ng charges against Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva and former Senator Revilla by January 15. Buti siya alam niya ako, di ko alam. Di ba? Buti siya alam niya. Si Ombudsman Boying Rimulya hindi pa alam. Alam mo kung bakit? Hindi niya to pwedeng i-confirm ni Ombudsman. Una-una, pag sinabi niya na, at wala pang resolution, nagpi-prejudge ka na nun. Lalo kung hindi pa tapos yung investigation, lalo kung hindi pa tapos yung preliminary investigation. Tapos sinabi mo na makakasuhan at nakita mo na yung draft, na-prejudge mo na, which is wrong. Mako-question ka dun. Diba? O diba? Tinabla siya. Ni Ombudsman. Ulit natin, ha? Kasi ang lakas ng loob ni Senator Amy magsabi niyan. Diba? Sige, ulitin natin. Yung sinabi ng po ni Senator Ivy na may filing daw po ng charges against Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva and former Senator Revilla by January 15. Buti siya alam niya ako, di ko alam. So there's no truth to that, sir. Ako kasi nagagaling. Di ba? Ilang tao na nagsasabi kay Senator Amy, hindi namin alam kung saan siya nanggagaling. O saan galing yun. Natignan natin ito kay Senator Erwin. Sabi niya, hindi ko alam kung saan nanggagaling kung saan galing yung kwento niya. Na yung soft pork barrel daw, ayon sa kanya. Siya yung nagpangalan ng soft pork barrel, giniling, ay gagamitin sa impeachment ni VP Sara. O ito, finlex niya na nakita niya yung draft. Sabi ni Ombudsman, buti pa siya, alam niya, ako hindi. Samantalang sila mga nag-iimbestiga. Diba? Hindi po kasi talaga yun pinapakita. Unless final at nandoon na at sinubmit na. Normally makikita mo yan, resolution na yan, let's say sa admin office. Yung pinaka-office, let's say sa prosecutor ng Quezon City prosecutor. Halimbawa, Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Pag nandiyan na yung resolution, nandun na sa baba, kung magpa-follow up ka, sabihin na may resolution na. May resolution na. Hindi ko nga matandaan kung sasabihin nila dismiss or for filing eh. Hindi, okay. May mga ganito pagka for resolution, okay. Pagka may resolution na, sabihin mo, pwede lang ibigay sa inyo, mga ka-clear. Sa akin na, iniisip ko pa. For resolution, hindi ko matanda kung sasabi lang for filing. Kapag ka ganun kasi for filing, yes, pwede na sabihin ko for filing kasi you will now, you can now ask for an update naman. Let's say, ang kaso is MTC. Oo, sa MTC kasi, ibibigay din nila yan. Kasama kasi doon sa resolution, let's say, kung kailangan mag-post ng bail, yung recommended bail. So, pag maagap ka doon, at nakita mo na may recommended bail na, yun okay na ipakita, pwede ka na agad magpa-bail. Pwede ka na mag-post ng bail, cash. At pag nakita mo, pag nakita mo na meron kang resolution at meron ng recommended bail, at ito ay hihintay mong mapunta sa court. Siyempre, pag punta yan sa court, hindi pa yung nag-i-issue agad ng warrant of arrest. At makikita mo na kung saan siya na-raffle. Kasi pupunta mo na kung nandun yung case. So you will get a copy of the information. Pag copy of information, nakita mo, pag yung mabilisan yung ibang tao, mabilisan, ayaw nila na ma-arresto, magka-cash ban na yan. Kukumpletuhin nila yung mga requirements, tatanungin na sa court anong mga requirements. So hindi ka nagdadaan sa surety. Diba? Yung mga surety bond, hindi ka mag-file nun. Pero kung kapos ka ng cash, at mukhang makakahabol naman mga dahil wala pang warrant of arrest, ang gagawin mo, magpapal ka ng motion for the reduction of bail. Yung normally, 50% yun. Diba? 50% yun para mag-cash ban ka. Sabi mo, you're willing to pay cash, kaya lang to post cash ban, pero ito lang, baka pwede ma-reduce. Normally, binibigyan ng court yun kalahati. Kung 10,000, let's say, kung 20,000 yun, pwede i-reduce ng 10,000, basta cash ban. Otherwise, kakausap ka agad ng mga tao doon sa taga-court na nag-aasikaso ng surety bond. O maraming mga requirements yun, kung takot ka na ma-aresto. So normally, magre-resort ka to cash ban. Di ba? Yun. So pero para makita mo yung draft resolution, hindi pa final, malakas ka. Di ba? Ayan ka sabi nga, hindi nga, buti ba daw siya alam si Ombudsman, hindi niya alam. Bakit? Hindi siya pwede mag-prejudge. Hindi pwede mag-prejudge.
maano sila doon, mako-question sila doon. O, di ba? Yun lang mga clear, yun lang yung nilaglag siya, tinabla siya ni Ombudsman Boying Rimulya.